kahirapan, karahasan, at nakakainis na takbo ng istorya sa mga drama sa TV, isa pa sa mga araw-araw na problema kinahaharap ng mga Pilipino ay ang problemang hatid ng maruming hangin sa ating kalusugan. Nakakita ka na ba ng mga jeep at bus sa mga lansangan na nagbubuga ng maitim na usok? Nakakita ka na ba ng mga pabrika at planta na nagbubuga ng mga panganib na usok at gas sa ating kapaligiran? Nakakita ka na ba ng mga taong tumatawid sa kalsada na may takip na panlilito sa kanilang mga ilong? Mga beauticians na gumagamit ng aerosol, hairspray sa buhok ng kanilang kliyente? Naisip mo ba ang polusyon sa hangin o air pollution nang dahil sa lahat ng ito? Sa oras na ito, matututunan natin ang tungkol sa iba't ibang uri ng pollutants o mga bagay na kapagpadumi ng hangin, pati na rin ang pinanggagalingan ng polusyong ito. Bibigyang pansin din natin ang mga pagbabago sa atmosfera na dulot ng polusyon sa hangin, gaya ng acid rain, pag-init ng mundo o global warming at ang pagkasira ng ozone layer. Matututunan ng bawat isa ang epekto ng polusyong ito sa ating kalusugan, kapaligiran at ekonomiya. Tatalakayin din dito kung paano mababawasan ang polusyon sa hangin upang higit ng pangalaga ng ating kalusugan at kapaligiran. Ngunit ano nga ba ang air pollution o ang polusyon sa hangin? Air pollution. Isang suliraning pangkapaligiran na kasalukuyang kinakaharap ng buong mundo sanhi ng pagkakaroon ng mapinsalang kemikal sa hangin. Sa ating modernong lipunan ngayon, ang polusyon sa hangin ay karaniwang nagmumula sa sasakyan at usok na nagmumula sa pabrika. Sino-sino nga ba ang mga taong mas apektado ng polusyon sa hangin? Lahat tayo ay dapat mag-ingat sa mga epekto ng maruming hangin sa katawan. Subalit mas kinakailangan mag-ingat ng doble ang mga taong ito. Mga may respiratory illness gaya ng asthma, bronchitis, tuberculosis at iba pa. Mga may sakit sa puso, mga sanggol at bata. Mga matagal na nasa labas tulad ng traffic enforcer, police, street sweepers, sidewalk vendors at iba pa. Mga senior citizens, mga buntis at mga mahina ang immune system. Ngunit ano-ano nga ba ang pinagmulan kung bakit nagkaroon ng polusyon sa hangin? Ayon sa ulat ng World Health Organization, pinakamalaking naapektuhan ng air pollution ang mga umuunlad na bansa, kagaya ng Pilipinas. At mas mataas daw ang antas ng polusyon sa mga umuunlad na syudad kagaya ng Maynila, kumpara sa mga maunlad na syudad na kasilip nito. Isang pag-aaral noong 2013 na isinagawa ng IARC, or International Agency for Research on Cancer, isang ahensya ng World Health Organization, ay nagpapahayag na ang polusyon sa hangin ay nakaka-cancer sa tao at mga particulate nagpapataas sa insidente ng cancer, lalo na sa baga. At cancer sa daluyan ng ilong o baga. Ang maraming hangin sa mga lungsod ay tinatansyang sanhi ng 3.7 milyong maagang mga pagkamatay sa buong mundo kada taon noong 2012. Ang dami ng mga namamatay na ito ay dahil sa pagkakahalantad ng tao sa mga maliit na particulate matter na 10 microns o mas mababa. Ang mga mamamayang naninirahan sa mga bansang may maliit hanggang katamtaman na kita
ay tumatanggap ng mas malaking epekto ng maruming hangin, kung saan 88% ng 3.7 million ang maagang namamatay. Ito ay nangyayari sa mga umuulan na bansa at ang pinakamabigat na epekto ay nararanasan ng mga bansang nasa kanlurang Pasipiko at Timog Silangang Asya na nasasakupan ng World Health Organization. Ang mga pinakabagong pagtatansya ay nagpakita sa malaking epekto ng maruming hangin sa cardiovascular disease at maagang pagkamatay, higit pa sa dati nang alam ng mga scientific. Ang mga epekto ng PM or particulate matter sa kalusugan ay nangyayari sa mga antas na kasalukuyang naranasan ng mga taong nakatira sa lungsod at rural na lugar at sa mga maunlad at umuunlad na bansa. Subalit, madalas na mas mataas ang exposure ng mga mabilis umunlad na lungsod kumpara sa mga umuunlad na syudad na may kaparehong laki usukat. Sa mga umuunlad na bansa, ang exposure sa pollutants mula sa pambahay na pagsusunog ng panggatong sa bukas na apoy o mga tradisyonal na kalat ay nagpapataas sa panganib ay malubhang infeksyon sa paghinga at mga kaugnay na dami ng namamatay ng mga bata. Ang panloob na polusyon mula sa panggatong ay isa ring pangunahing panganib para sa sakit sa puso, paulit-ulit na sakit sa baga sa mga matatanda. Iba't ibang uri ng pollutant sa hangin. CFCs or chlorofluorocarbons. Ito ay nagmumula sa mga aerosol spray at pagsunog ng mga plastic foam. Ang CFC ay isang greenhouse gas at nagdudulot ng pag-init ng mundo. Carbon monoxide. Ito naman ay ibinubuga ng mga sasakyan. Bagamat wala itong kulay at amoy, ito ay lubhang mapinsala. Carbon dioxide. Ito ang pinakamapinsalang pollutant sa hangin. Ito ay natural na matatagpuan sa hangin. Ngunit kapag mataas ang konsentrasyon nito, nagdudulot ito ng greenhouse effect o pag-init ng mundo. Ayon sa mga eksperto, tumataas ang konsentrasyon ng carbon dioxide ng 4% kada taon. Ang carbon dioxide ay nagmumula sa pagsunog ng fossil fuel. Nitrogen dioxide. Ito ay isang mapinsalang pollutant. Ito ay karaniwang nagmumula rin sa pagsunog ng fossil fuels at biomass. Ito ay kulay brown o red at may mabahong amoy. Ang nitrogen dioxide ay isa sa mga sanhi ng pagnipis ng stratospheric ozone. Sulfur dioxide. Ito ay nagmumula sa pagsunog ng mga fuel na may sulfur katulad ng petroleum at coal. Ang mga pabrika ang karaniwang pinanggagalingan ng sulfur dioxide. Ang sulfur dioxide kasama ng nitric oxide ay bumubuo ng iba pang pollutants gaya ng nitric acid vapor at nitrogen dioxide na kalaunay nagiging acid rain. Ang mga epekto ng PM or particulate matter sa kalusugan ay nangyayari sa mga antas na kasalukuyang naranasan ng mga taong nakatira sa lungsod at rural na lugar at sa mga maunlad at umuunlad na bansa. Subalit, madalas na mas mataas ang exposure ng mga mabilis umunlad na lungsod kumpara sa mga umuunlad na syudad na may kaparehong laki usukat. Sa mga umuunlad na bansa, ang exposure sa pollutants mula sa pambahay na pagsusunog ng panggatong sa bukas na apoy o mga tradisyonal na kalat ay nagpapataas sa panganib ay malubhang infeksyon sa paghinga at mga kaugnay na dami ng namamatay ng mga bata. Ang panloob na polusyon mula sa panggatong ay isa ring pangunahing panganib para sa sakit sa puso, paulit-ulit na sakit sa baga sa mga matatanda. Seryosong panganib sa kalusugan ay hindi lamang nagmumula sa pagkaka-expose sa mga particulate matter. Nagmumula din ito sa paglanghap ng ozone, nitrogen dioxide at sulfur dioxide. Tulad ng particulate matter, ang mga konsentrasyon ay madalas na pinakamataas sa mga lugar na urban na mga bansang maliit hanggang katamtaman ang kinikita. Ang ozone ay isang pangunahing sanhi ng pagkakasakit at pagkamatay sa hika. Samantala,
Samantala, ang nitrogen dioxide at sulfur dioxide ay maaari rin magdulot ng hika, mga sintomas ng sakit sa baga, pamamaga ng baga, at pagkabawas ng mga kayang gawin ng ating baga. Karamihan sa mga pinagmumulan ng maruming hangin ay wala sa kontrol ng pangkaraniwang tao at nangangailangan ng pagkilos ng mga lungsod. Pati na rin ng mga national at international policy makers sa mga sektor tulad ng transportasyon, energy waste management, infrastruktura at agrikultura. Maraming halimbawa ng mga matagumpay na patakaran sa transportasyon, urban planning, power generation at industriya ang nagpapababa sa maruming hangin gaya ng mga sumusunod. Una, para sa industriya. Mga malinis na teknolohiyang nagagawang bawasan ang ibinubugang industriya na usok, pinagbuting pamamahala sa mga panglungsod at pang-agrikultural na basura, gaya ng pagkuha ng methane gas na nagmumula sa mga panglungsod at pang-agrikulturang basura, gaya ng pagkuha ng methane gas na nagmumula sa mga tambakan ng basura bilang pampalit sa pagsusunog para magamit bilang biogas. Pangalawa, para sa transportasyon. Paglipat ng mga malinis na paraan ng power generation, pag-prioritize sa mabibilis na paraan ng pagbabiyahe sa mga lungsod. Mga ruta sa loob ng syudad para sa pagbiyahe ng mga kargamento at pasahero. Paglipat sa mga mas malinis na heavy duty na sasakyan, diesel na mas konti ang ibinubugang gasolina. Pangatlong pagpaplano ay planning panglungsod. Pagpapabuti ng paggamit ng mga gusali ng enerhiya at gawing mas compact ang mga lungsod upang mas maging masinop sa paggamit ng enerhiya. Pang-apat ay para sa power generation, kung saan damihan ng paggamit ng may mababang emission ng fuel at renewable energy na hindi nagbubuga ng kahit ano. Tulad ito ng solar, hangin o hydropower, distributed energy tulad ng solar panel sa bubungan. Para sa panglimang pagpaplano ay para sa pamahalaan munisipal at agrikultural na basura. Pagbabawas ng basura, paghihiwalay ng basura, pag-recycle muli, paggamit of waste processing. Pati na rin ang pinahusay na pamaraan ng biological waste management gaya ng pagtunaw ng basura na hindi kinakailangan ng oxygen o aerobic na proseso upang makabuo ng biogas. Ito ay maaaring gawin at isang murang alternatibo sa pagsunog ng basura. Kung ang pagsunog ay hindi may iwasan, ang mga teknolohiyang may mahigpit na pagkontrol sa mga binubugan ng pagsunog ay mahalaga. Mga ate, bilang isang ordinaryong mamamayan po ng Pilipinas, paano po sa sarili ninyong pamamaraan na makakatulong kayo sa pag-iwas o pagbabawas ng air pollution? Para sa akin, wag gumamit ng firecrackers, na lang, tarotot, gano'n. Kung sa New Year, para iwas na din disgrasya. Ano mo sabihin mo Bilang isang mamayang Pilipino, makakatulong ako sa pag-iwas ng air pollution sa pamamagitan ng pagsabi ko sa aking mga magulang o sa aking mga kakilala na wag nang gumamit o wag nang manigarilyo pa. Bilang estudyante ng paaralang Arroyo, makakaiwas ako o makakatulong ako sa pagbawas ng air pollution sa pamamagitan ng paglalakad or di pagsakay sa mga pampublikong sasakyan upang mabawasan ang mga usok na lumalabas. Bilang estudyante ng mataas na paaralang Arroyo, makakatulong ako sa pagbawas ng air pollution sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno o halaman dahil yung mga puno na ito ay maaaring maka-absorb ng mga carbon dioxide na nare-release ng mga sasakyan. At yung mga puno na yon, makakapag-release din sila ng oxygen na maaaring ihinihil ng mga tao. Kuya, bilang isang ordinaryong mamamayan po,
ba sa sarili ninyong pamamaraan na iiwas po kayo sa epekto ng air pollution? Ano po ba yung mga gagawin niyo? Marami rin naman kasi paraan kung paano yan maiiwasan. Kung nasa bahay ka, pwede mag-mask. Ay kung mga nasa sasakyan naman siguro, on the way sa biyahe, pwede naman sigurong umiwas sa pamagitan ng pagsakay din sa mga aircon bus kasi hindi naman yun open, hindi gaya ng mga ordinary bus, walang aircon, bukas ang bintana, pag-usok lang mo. So, isa siguro sa mga posible yung paraan para makaiwas. Ate, bilang isang ordinaryong mamamayan, paano po yung sarili niyong pamamaraan kung paano kayo iiwas sa epekto ng air pollution? So, bilang estudyante din, magdadala ng panyo, Nagpakipasan. Kasi siguro, iwas-iwas na lang sa mga sasakyan na bumubuga ng mga kapaligiran. Sir, sa inyo pong palagay bilang isang ordinaryong mamamayan, paano po kayo makakaiwas sa epekto ng air pollution? Parang wala eh. Pakiramdam ko lang parang wala eh. Pero pwedeng bawasan. Halimbawa, nasa lugar ka ng bandang probinsya, Batangas, hindi na rin eh. Bulacan. Opo. Medyo marami pang mga mga puno-puno rin eh. So doon nababawasan yung mga Pero yung makakaligtas ka to sa mismo dami kung percentage ng pollution ang pag-uusapan, mas marami dito eh. So yung iwas, sinasabi mo, tingin ko mahirap umiwas. Gano'n Pero maaring may iba pang paraan, Hindi natin alam, sa akin, yun lang naman observation.